Napatingin si Nieli kay Xiao Ninger. Siya ay may slim figure, nakasuot ng maikli, dilaw na palda, at isang pares ng mataas na takong na bota. Ang itim niyang buhok ay nakatabing sa kanyang balikat. Siya ay may maliwanag, maaliwalas na mga mata, kurbadong kilay, at mahabang pilik mata na bahagyang nanginginig. Ang kanyang walang kamali-mali na puting balat ay nagsiwalat ng mga dampi ng kulay rosas, at ang mga pinong labi ay parang mga talulot ng rosas. Bukod sa kaakit-akit na pakiramdam sa kanya, mayroon siyang hindi maipaliwanag, ligaw na kagandahan at malamig na ekspresyon sa kanyang mukha na nagdagdag ng kakaibang lasa. Nanlaki ang mga mata ni Nieli nang maalala niya na si Xiao Ninger ang unang anak ng Winged Dragon family. Siya ay bahagi ng isa sa 7 pamilyang maharlika. Ang kanyang Soul Force talent ay nasa ilalim lamang ni Ye Ziyan. Bago nawasak ang Glory City, naging isang silver rank na demon spiritualist siya. Kasama si Ye Ziyan, sila ang naging kambal na Gemini ng nakababatang henerasyon. Ang tanging bagay ay, upang makakuha ng pabor sa isa sa 3 pangunahing pamilya, pinilit ng Winged Dragon family si Xiao Ninger na magpakasal sa Sacred Family. Kinailangan niyang pakasalan ng nakatatandang kapatid ni Shen Yu. Ngunit ayaw niya, kaya, iniwan niya ang kanyang pamilya at pumunta sa street. Ancestral Mountains Black Devil Forest at hindi na bumalik. Siya ay isang hindi sumusukong babae. Naawa si Nieli kay Xiao Ninger. Kung bibigyan ng pagkakataon, tiyak na tutulungan niya si Xiao Ninger sa buhay na ito. Ngunit kung tatanungin kung mayroon siyang anumang pagmamahal kay Xiao Ninger, wala. Sa puso ni Nieli, mayroon lamang Ye Ziyan. Sa mga pagsusulit ng fighter at demon spiritualist sa loob ng 2 buwan, umaasa ako na magkakaroon ng isang star na bronze rank na demon spiritualist. Ako at ang Holy Orchid Institute ay magiging proud sa iyo. Tumawa si Shen Shu. Bronze, Silver, Gold, Black Gold, Legend. Ang 5 ranggo na ito ay hinati-hati pa sa 1 hanggang 5 star na antas, at sa gayon ang pagkuha ng 1 star na bronze na ranggo ay itinuturing na panimulang punto. Kapag ang lakas ng fighter o ang soul force ng demon spiritualist ay umabot na sa 100, maaari silang ituring na 1 star bronze rank. Ang pagpasok sa entry level ay napakahirap, maraming tao ang hindi makakapasok sa entry level para maging isang tunay na manlalaban o demon spiritualist. Nang marinig ang mga salita ni Shen Ziyu, ang mga estudyante sa klase ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Upang maging isang star na bronze rank fighter kailangan mong makapagbuhat ng 100 pound na bato. At mabali ang isang puno na kasing kapal ng 1 braso na may suntok upang maabot ang 1 star na bronze rank. Para sa mga batang ito ay napakahirap. Maliban na lamang kung ang isa ay umiinom ng elixir mula ng ipanganak, ito ay mahirap makamit. Tulad ng para sa pagiging isang demon spiritualist, ang isa ay kinakailangan upang pinuhin ang isang malaking halaga ng puwersa ng kaluluwa sa loob ng kanilang katawan. Ito ay mas mahirap gawin kumpara sa pagiging isang manlalaban. Ang mga kaharian ng kaluluwa ay nahahati sa 7 kulay: pula, orange, dilaw, berde, cyan, azure at indigo. Ang isang normal na tao ay magkakaroon ng 1 pulang kaharian ng kaluluwa. Para sa kanila na maging isang demon spiritualist ay halos imposible. Karaniwang pipiliin nilang maging manlalaban sa halip. Para sa mga taong may kulay kahel at dilaw na kaluluwa, mas angkop silang magsanay sa puwersa ng kaluluwa. Ang mga taong may green o cyan soul realms ay itinuturing na hindi pangkaraniwang mga talento. Lahat ng mga estudyante sa klase ay tumingin kay Ye Ziyan, Shen Yu at Xiao Ninger. Nainggit sila dahil sila lang ang maaaring maging 1 star bronze rank sa wala pang kalahating taon. Pagkatapos maging 1 star na bronze rank, maaari na silang pumasok sa opisyal na klase ng fighter o opisyal na demon spiritualist na klase. Sa oras na yun, hindi sila magkakaklase sa kanila. Naramdaman ang tingin ng ibang mga estudyante, buong pagmamalaki ni Shen Yu na ibinuka ang kanyang dibdib. Bilang miyembro ng Sacred Family, mayroon na siyang lahat ng uri ng elixir mula pa noong bata pa siya. Matagal na siyang nahihigitan ng mga kasamahan niya. Magiging isang madaling bagay na makuha ang kanyang puwersa ng kaluluwa na umabot sa 100 sa loob ng 2 buwan. Dapat niyang hintayin ang pagsusulit sa loob ng 2 buwan. Tumingin si Shen Yu sa eleganteng Ye Ziyan sa tabi niya. Siya lang ang may halaga sa kanya. Si Nieli ay itinuring na wala. Talagang naglakas loob siyang tumaya sa kanyang tiyahin na magiging 1 star bronze rank siya sa loob ng 2 buwan. Napaka-egotistic at ignorante. Naisip ni Nieli na madaling maging 1 star na bronze rank. Isang pulang kaluluwa na basura ang nang-ahas na gumawa ng ganoong egotistikong pahayag. Ha?
Sina Ye Ziyan at Xiaoning ay nagkatinginan sa mga mata, pareho silang may superior na pinagmulan, na tiyak na hindi masama. Gusto ni Ye Ziyan na makipagkaibigan kay Xiaoning. Ngunit palagi siyang nakikita ni Xiaoning bilang isang karibal, itinakda niya siya bilang target at patuloy na nagsisikap na maabot siya. Tumingin si Shen Shu kay Nia Li na may pag-aalipusta sa kanyang mga mata at nagsalita sa mapanghamak na tono, para sa mga nagsasabing maaari nilang maabot ang isang star na bronze na ranggo sa loob ng 2 buwan, gusto kong makita kung hanggang saan talaga ang kanilang maaabot. Tinutukoy ng kaharian ng kaluluwa at pisikal na kalagayan ng isang tao ang bilis ng paglilinang ng isang tao. Para sa sitwasyon ni Nia Li, ayon sa mga normal na antas, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon upang maabot ang entry level. Kahit na maging isang star bronze rank siya, ang pagiging demon spiritualist habang may red soul realm ay pangarap lang. Hindi inilagay ni Nia Li sa puso ang mga salita ni Shen Shu. 2 buwan, may oras pa, sabi ni Nia Li habang nakataas ang gilid ng kanyang bibig, na nagpapakita ng mahinang tiwala ng ngiti. Panoorin kung paano ako magiging isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan. Pribado, nag-uusap sina Nia Li, Lu Piao at Du Zi. Nia Li, gusto mo ba si Ye Ziyan? Tanong ni Lu Piao na nakatingin kay Nia Li. Oo, totoong sinabi ni Nia Li. Tumitig si Lu Piao sa mga mata ni Nia Li, pagkaraan ng ilang sandali ay bumantong hininga siya, ang ganda talaga ni Ye Ziyan. At dahil nakikita kong kapatid kita, hindi ako makikipag-away sa iyo. Ngunit bilang isang kapatid, kailangan kong balaan ka, ang pagkakakilanlan ni Ye Ziyan ay masyadong marangal. Hindi siya isang taong mapapantayan natin. Kahit na ang kanyang pamilya ay kabilang sa isa sa 12 maharlikang pamilya, ang pagkakakilanlan ni Ye Ziyan kumpara sa kanya ay astronomical lang. Kayong dalawa, maaari ba kayong maging mas makatotohanan? Si Ye Ziyan ay sobrang henyo na may Saiyan Soul Realm. Sa lalong madaling panahon siya ay magiging isang star na bronze rank na demon. Espiritualista, tinatantya ko na sa loob ng 2 buwan ay makapasok siya sa opisyal na klase ng demon spiritualist. Matapos makapasok sa opisyal na klase ng demon spiritualist, tiyak na tataas ang kanyang cultivation. Naaalala ka man niya o hindi ay problema pa rin. Ang pinakaayaw ko ay ang iyong uri ng marangal na supling ay patuloy na nag-iisip kung paano habulin ang mga babae, kahit na hindi mo alam kung paano magtrabaho ng gusto at magsanay. Bumantong hininga si Du Zi, walang humpay. Ano ang ibig mong sabihin sa mga maharlikang supling na patuloy na nag-iisip ng paghabol sa mga babae? Naninira ka, palagi akong masipag okay. Sa karamihan, kalahating araw lang ang ginagamit ko para mag-isip ng mga babae. Nagkibit balikat si Lu Piao. Magandang langit, anong uri ng mga tao ang aking nasangkot? Sabi ni Du Zi, na iniikot ang kanyang mga mata. Hindi masama ang talento ni Du Zi. Mayroon siyang dilaw na kaharian ng kaluluwa at napakasipag sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa, magkakaroon siya ng isang misteryosong encuentro mamaya, na magbibigay daan sa kanya na maabot ang yugto ng isang star gold rank na demon spiritualist. Siya ang mamumuno sa kanyang pamilya at maging isa sa mga aristokratikong pamilya. Ito ay mga kamanghamanghang tagumpay. Napakatapat na tao ni Du Zi, ngunit medyo luma at sineseryoso ang mga bagay-bagay. Sa kaibahan ni Du Zi, si Lu Piao ay isang dandy-ish young master. Bagamat mayroon lamang siyang Red Soul Realm, mayroon siyang mataas na talento sa fighter. Kung magsisikap siya at magsisikap, tiyak na tataas ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, siya ay sobrang tamad. Sa nakaraang buhay ni Nia Li, naabot lang niya ang ranggo ng silver, may malaking pagkakaiba kumpara kay Du Zi. Ngunit ang buhay ay nakakaintriga. Bagamat sila ay dalawang ganap na magkaibang uri ng mga tao, naging magkapatid pa rin sila sa kanilang nakaraang buhay sa pakikinig sa mga argumento ni Lu Piao at Du Zi, naramdaman ni Nia Li sa kanyang nakaraang buhay na ito ay hindi malusog. Ngunit sa ngayon, naantig ang puso ni Nia Li. Mayroon siyang mga ganitong uri ng mga kapatid, napakahusay. Nia Li, inirekomenda kong sumuko ka. Sa halip, tumuon sa iyong pagsasanay, sabi ni Du Zi, seryosong hinihikayat si Nia Li. Kung talagang nahulog si Nia Li sa kanya, ito ay isang napakalungkot na bagay. Ano ang silbi ng pagiging isang manlalaban?
Kung mas mataas ka, mas mahirap magsanay at ang isang manlalaban ay hindi maaaring maging katugma ng isang demon spiritualist. Sa larangan ng digmaan, ang isang legend rank fighter ay hindi katumbas ng halaga ng isang black gold rank na demon spiritualist. Dapat mong malaman na ang mga demon spiritualist ay makapangyarihang puwersang panlaban. Pagtatalo ni Duzi, siya ay napuno ng pag-asa na maging isang demon spiritualist. Kung may gusto siyang gawin, ibibigay niya ang kanyang makakaya. Iyon ang kanyang prinsipyo. Hindi na kailangang maging isang legend rank fighter. Kung ako ay maaaring maging isang gold rank fighter, masisiyahan ako, tapat na sabi ni Lu Piao, ganap na hindi natinag. Walang imik si Duzi. Walang masasabi sa taong walang patutunguhan. Mayroon kang Red Soul Realm, ano? Isa rin akong Red Soul Realm, sabi ni Nia Li, nakatingin kay Lu Piao. Naguluhan sina Lu Piao at Duzi. Si Nia Li ay may Red Soul Realm, ngunit talagang may kumpiyansa siyang sabihin na maaabot niya ang isang Star Bronze rank sa loob ng 2 buwan. Maaari ba siyang magkaroon ng ilang mga espesyal na pamamaraan? Nia Li, anong mga paraan ang mayroon ka upang pinuhin ang puwersa ng kaluluwa upang mapataas ang iyong antas ng demon spiritualist? Tanong ni Duzi. Napaka-curious niya. Mula sa alam niyang walang shortcut sa pagsasanay ng lakas ng kaluluwa ng isang tao. Makinig ka lang sa akin. Hanggat hindi ka Otres, maaari kang maging isang makapangyarihang demon spiritualist. Bumaba, hindi kailanman. Matigas na sabi ni Duzi. Siya ay magiging mas malakas upang baguhin ang kapalaran ng kanyang pamilya. Sa bagay na ito, hindi na siya Otres. Kung posibleng maging demon spiritualist, natural na napakasaya ni Lu Piao. Kung maaari siyang maging demon spiritualist, hindi siya matatalo ng kanyang ama dahil sa pagiging tamad. Si Lu Piao ay kabilang sa uri ng mga tao kung saan kung may pagkakataong magluwag, hindi niya ito pakakawalan. Magiging napakahirap ba? Bulong ni Lu Piao. Sinaman siya ng tingin ni Duzi. Walang pag-asa ang lalaking ito. Gusto niyang maging demon spiritualist nang walang anumang kahirapan. Upang maging isang demon spiritualist, paano hindi ito magiging mahirap? Kung maaari siyang maging demon spiritualist, gagawin niya ang lahat. Kahit gaano pa kahirap, hindi ito mahirap, sagot ni Nia Li habang umiiling. Normal lang ang kanyang kutis nang ipagpatuloy niya ang, we just need a lot of money. Kung ito ay malulutas hanggat mayroon kang pera, ito ay masyadong madali, sabi ni Lu Piao habang siya ay lumuwag sa kanyang hininga, magkano ang kailangan mo? Marami ako. Nakaipon ako ng 2,000 demonyong barya. Kung kaya kong maging demon spiritualist, kaya kong gastusin ang lahat. Kung ang 2,000 demon spirit coins ay makapagbibigay sa iyo ng titulong demon spiritualist, ito ay napakahusay. Tumingin si Nia Li kay Lu Piao. Malaki ang lakas ng loob ni Lu Piao na isipin na ang 2,000 demon spirit coins ay maituturing na marami. Walang magawa, sinabi ni Nia Li. Ano ang magagawa ng 2,000 demonyong barya? Siyempre, hindi ito sapat. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa milyon-milyong mga demonyong barya, o kahit 10-10 milyon. 10-10 milyong mga barya ng demonyong espiritu. Huminga ng malalim sina Duzi at Lu Piao. 1,000,000 demonyong barya ng espiritu. Kapareho yon ng taunang kita ng isang aristocratic family. Saan sila makakakuha ng ganoon kalaking pera?